Oramentado, andito pa rin tayo ngayon sa Federal KTV Bar. Everybody make some noise! Tangin na mo! Ikaw na naman! Tapos sino to? Sorry. So paano ka naging unique? Patapon ka mga tira, dapat ka sa compost pit. Sobrang bitaya! Gumawa ka muna ng sarili mong kanta! Sabay-sabay tumutulak pagkabungat sabay pasok sa nicho! Pero problema mo ngayon pag nag-technical ako. Kasi kung usapan ay panalo, matagal ka nang inaalat. Sinabay ko pa yung basura na magkakalat pa ng sandigan nyo. Ang baho mo, tanga! Ngayong hinubaran na kita ng maskara, tapos na ang palabas mo dito sa eksena. Ibinalik ko lang tong tao sa pagiging abo. Oo, walang sense kasi napatay na. Kapal lang mo ka mag-call out ng batikan, tapos performance ang hina. Tanggapin mo to, gar. Pati punches ay nasa tempo. Imbis kasi magtrabaho, nagalolo. Yung yabang mo, yabang lang. Hindi mo naman kayang panindigan. Baka gusto mo sampaling kita. Si Tigas tagaluto sa amin. Yo, rap pugutan, oramentado. Panglimang laban ng gabi, andito pa rin tayo ngayon sa Federal Bar. Everybody make some noise! Yo, shoutout palagi dito sa kay Boss Champ, dito sa Federal KTV Bar, sa Manila Collective at Kampanyon. Sa kaliwa ko, representing Cousin G, galing pang GMA Cavite. Mag-ingay tayong lahat para kay Eman. Enjoy lang natin to. Sa kanan ko naman, representing Kali Artist PH, galing pang Subic, Zambales. Mag-ingay tayong lahat para kay 14. Ayun, 14 ng Kali Artist PH. Shoutout kay Samin, kay Ryan, kay Elmo, tsaka kay Erna. Sa inyong lahat. Yung nanalo ng coin toss, si Eman, pinili niyang mauna si 14. Tig 2 minuto, rap pugutan, oramentado, game. Game? Game! So ito pala yung Eman. MC ng Rapture, Barabara, at ngayon rap pugutan, daming liga, nice naman, parang Makoy na level 1. Wala namang masama kung bumatel sa ibang liga, pero sana bago ka sumalang magpagaling ka muna ng hika kasi kinakapos ng hininga. Utal-utal magsalita, immune system nito parang burst ni Laser kanina, tangina mahina. Pero wala munang personals ngayon. Kaya sabi sa akin ni Gio, nakalimutan ko na daw yung art form. Pwes, sumisid tayo sa lalim, mag-ubusan tayo ng hangin para makita nila kung kaninong utak at tenga ang unang puputok sa atin kasi sanay ka lang sumigaw sa gitna ng nakaririnding katahimikan. Buod ng kwento mo'y mapanglaw kasi wala kang tunay na kaibigan. Kaya kulang ka sa inspirasyon, kaya mga sulat mo'y singtanglaw ng araw na kinagat ng kadiliman habang mga obra ko na may parang isdang mga ngaso. Pinakamaliwanag sa kailaliman, ganito lang magmalalim, talagang pandiinan, bawat letra matalim, mga wak-wak iniiwan, may imaheng malagim, di masikmura ng isipan, kaya ikaw na mamili men kung kanan o kaliwa ang pambubutas ko dyan sa iyong bunbunan. Kasi pinanday ako sa ganitong sining, gamit pluma at papel, sariling utak ko giniling, di lang ako basta naglalaro ng salita, mas gusto ko sila nakasiping, natututo ka palang dumura ng may tugma, ako sa tula matagal nang nagpaalipin, kasi real talk, di mo kaya yung ganitong uri ng sulatan, mga banatan mo parang lata sa tumbang preso, maingay lang, walang laman, one to na puro lang magagaan pag ako nag one to, oops, di na kailangan, kasi kaya kong maging one punchline man. Sir Chaos, kung anong sasapitin nito ngayong gabi, kasalanan mo to kasi pinilit mong ilabas yung best ko. Cavite after Cavite, tangina, napaka-wex mo. Pero alam mo ba yung flex, bro? Sanay ako sumibak, sanay ako dumayo para sumibak ng tiga Cavite, tiga rito din yung ex ko. Kaya itong si Eman, talagang panggigigilan. Sasaksakin sa tagiliran, huwag nyo na ako subukan pang pigilan. Sasaksakin, nang sasaksakin, nang sasaksakin, nang sasaksakin, sasaksakin, nang sasaksakin, oh. Paulit-ulit ba, kaibigan? Patawad, nag-relapse ako sa ex kong kinamumuhian. Ikaw lang ang aking napagbalingan. Time. Yung unang banat kay Elman. Yeah. Ang haba ng round. Yung linya walang diin. Kung mahaba round mo, buhay mo naman ay aking paiikliin. Game! Game!
Tangina ka! Ano, malutong ba? Tong senaryo para kang bumili sa Divisoria kasi aabutin mo sa akin puro mura. Kaya tangina ka. De, siya nga pala si 14. Rapper na galing Sambales. Sa lugar kung saan maraming bisakol na kumakantot ng puno ng saging, tarantado. Diyan siya nang galing. Kasi sa lugar nila kung saan siya nagmula, pahirapan sa sabon. Kaya sa laban nila ni Ino, pinagmukha siyang dugyutin kasi pag wala kayong sabon, kanyang pinagsasabon sa sarili, uling! Tangina ka, bira ka na nga lang maligo 2 times a week pa. Tas mayabang umasta, porque mas kilala, kaya lang naman pangalan mo putok na putok kasi, ang baho mo, tanga! Mali kayo ng inalay, tsak sa akin to katay pag sinubukan makipagagawan sa akin ng sulok. Papaulanan ko tong bihira maligo tila pinaliguan, kaso sa sarili mong dugo. Yung laban nila ni Mr. Yok, yung laban nyo ni Mr. Yok, so meron akong gustong sabihin at pakay. Para kayo mga bay na magtatay na nag-aaway. Mga referee siya doon, brutal. Pero pag bumanat naman, ang lamya. Big kasi mumula dibdib, hindi yung para kang bakla. Nagpapakademonyo. Kesyo wala raw magagawa pag ang demonyo nagwala. Nung marinig ko yun, ako'y tawa ng tawa, LP. Ikaw lang kasi yung kilala kong demonyo na Barbie. Kasi sabi niya kay A and D, naging laman ako ng kanyang isipan. So gabi-gabi mo akong pinagjajakulan. Tangina mo, nagustuhan mo din naman. Sasabihan mo si A&D ng pag naging aswang ka, hindi mo siya titikman. Pero bakit ganun naging laman ng yung isipan? Napagalataang nagustuhan. Ano yung best? Sabik mapetan? Tangina mo, rapper na miyembro ng LGBT. Panahon ng kabataan nung hindi pa siya MC. Sa mga babae, masyadong playy. Kaya kada unang paglaki, naging Becky. Isa kang perpektong halimbawa ng bading na nagno-notes lang sana malambing sa FB. Di daw kasalanan na maging bading. Yan ang kanyang pinuputak. Diba sa'yo na mismo nang galing yung bakla? Kaya wag ka na magpanggap. Paano di naging kasalanan yun? Binihiyaan ka na ng gender. Kaso yung mga tulad mo, hindi yung tanggap. Hindi yung tanggap. Pero, di yung tanggap. Kaya paano ka pa sa akin uubra? Kung di pa nga nag-uumpisa yung bate natin, bumibigay ka na. At wala kang karapatang umasta, lalo na kung yung suot mo pa rin ngayon, palda! Kaya pag nagpapakabutal, ang corny na, tamang damay ng nanay, patay daw yung nanay, yan ang kanyang pakay, bisto ka na. Kaya kaganyan kasi nasanay ka rin na yung nanay mo binabastos ng iba. Ano, masakit ba? Di ba ganyan ka? Madumi kong maglaro. Para sa akin, di na yung bago. Sanay na to madumihan sa putikam, pero malinis kung lumampaso. Malinis kung lumampaso. O baka sabihin mo, nagdamay din ako. Sinasalamin ko lang iyong pagkatao. Ako magpaparamdam kung anong pakiramdam na binabalik sa'yo yung gawain mo sa ibang tao. Kaya sige, round mo na. Huwag mo gaano ipahalata sa mga tao kung gaano ka kaapektado. Time. Tangin na, pinupo na ang haba ng rounds ko, hayop ka. Rounds mo nga 5 minutes, hayop mo. Game. Sinabihan akong bakla dahil sa pagpapalda. Pinatunayan mo lang sa amin na wala kang mararating. Alam mo ba tawag dito, pre? Cross-dressing. Mag-aral ka kasi para pag nakakita ka ng kakaiba, di ka nagmumukhang squatting. Round 2 game? Game! Siya si Eman. Repin Kasin G. Ang pambato ng anti-back na pabida. Nung una ko siyang nakita, sabi ko, uy, mukhang hindi yata magiging easy kasi marami na siyang nasampahang liga. Ululuwag kang umastang OG kasi wala ka namang tira dahil yung isang panalo mo nanggaling lang sa mahina. Tinalo mo si Senyor,
Congrats naman kung ganon. Ano nga asahan mo doon? Iuugod-ugod na yon. Tsaka pinistylan ka lang. Ginawan ka pa nga niya ng pabor. Kung nakalusot ka sa senior citizen, pues patay ka sa apo ng mangkanor. Kaya yung nanay mo, bantayan mo ng maigi. Dahil papabukakain ko yan na para bang paniki. Ngayong init na init ako, wala na akong pinipili. Patos-patos na yan si Aling Sonia kahit medyo nakakadiri. Pero kalahati lang ng mod tax ko ang kanyang malulunok. Dahil lang natitirang kalahati, ipupunas ko sa kanyang buhok. Para pag uwi niya ng bahay niyo, maamoy ng tatay mong bugok para siya na bahala magpaligo sa nanay mo. Kaso nga lang katakot-takot na suntok. Shoutout sa'yo, Aling Sonia. Yung anak niyo po ngayon, ang galing mag-rap, napakabongga. Ang lupit niya pong mag-multi na pagsasabay niya yung alak at droga. Yung tugmaan, dikit-dikit, lalo pag malagkit din yung binubomba, o di ba? Ganyan din ang taktika mo pagdating sa labanan. Mandadamay ng pangalang walang kaalam-alam. Mandadamay ng pangalang walang kaalam-alam. Sus, anong bago dyan? Matagal ko na rin ginagawa yan. Namulat ako sa ira ni Batas habang naglalaro ng Dota 1. Ano? Trash talkan? Mama mo blue. Naglalaro ng Dota 1. Sergeyos! Ano bang trick mo, kaibigan? Andy, Eman, mga tinatapat mo sa akin, mga pangalan, hindi pinag-isipan. Next battle ko, gusto ko, bigyan mo ako ng laban na pandiinan. Kasi sa pangalan pa lang namin, litaw na agad kung sino ang may bilang. Sino ang may bilang. Pero balita ko, maglalaban sila ni Andy sa November 8 or 21. Hindi ko alam, baka binago yung date. Ang kulit ng laban. Tinalo ko si Andy. Tapos tatalunin ko ngayon si Eman. Ang kulit ng matchup nila no? Salpukan ng mga talunan. Pero ang kulit ng nabuo nating istorya. Namatay kayo sa mga kamay ko. At sa susunod na pahina, muli kayong binuhay para patayin ng isa't isa. Kaso kahit manalo ka pa, o manalo man siya, hindi na mabubura ang sugat na napiukit ko sa inyong dalawa. Time. Dinamay pa yung nanay ko. Tignan natin kung mas mapagsalita ka pa ng ganyan pag ginantot ko nanay mo. Ang tanga ng linya nito kay AND, sabi niya, gasain mo yung buto ng iyong kasintahan. Matanong ko lang, sinong taong tanga nakakantot ng kalansay? Taas ang kamay. Di ba wala? Kahit sinong taong tigang, kahit si Badang, di mo yung mapapa-oo. Di mo yung mapapa-oo. Tanginang, naisip mo pa yun, tanginan to, panibasa gawain mo. Sabi niya kay Ino, gusto mo sampal ng katotohanan? Di ka mukhang ginto, amoy kang kalawang. Ha? Amoy kalawang, amoy kang kalawang, baka amoy kalawang, tanga. Tapos, bigkas niya sa ideya, tangina ka. Tagalog na nga lang ginagamit mong language, wrong grammar ka pa. Kaya kamusta, Pedro Pengkuto? Wrong grammar ka pa kasi tangina neto. Wrong grammar ka pa kasi baka sabihin mo, baka ganun din sabihin mo sa akin na kinakalawang ako. Huwag mo masyadong maliitin to, bro. Sinadya ko magpagpag ng kalawang para ikaw yung matetano. Kasi sabi nito, sabi nito, kasi sabi mo, kasi tanginang get up yan. Ano yan?
Samurai. Kasi sabi mo, pero hindi. Ito talaga, respeto. Kasi malayo pa pinunta mo. Malayo pa binyahe mo. Respeto sa'yo kasi malayo pa binyahe mo para lang talunin ko. Ano ang kala mo? Saludo ako sa'yo. Ulul, kahit tatay mo, pag nalaman na babakla-bakla ka, mawawala respeto nun sa'yo. Game round 3? Game! Congrats mo naman ako. Nice. Last na round 1. So, game! Bago ka simulan yung round 3, recap muna tayo mga pare. Round 1 ko, imagery. Round 2 ko, personals na medyo comedy. Ngayong round 3, samahan niyo akong alamin kung paano ko na-diagnose na meron tong mental disability. Pero para mas classic, sa pamamagitan ng poetry game. Siya si Eman, lumaki na mahirap. Palaging nag-aaway ang ilaw at haligi ng kanilang tahanan. Kaya yung atensyon, kung saan-saan niya rin hinagilap. Umaasang sa iba makukuha ang pagkukulang ng sarili niyang magulang sa kagustuhang sarili ay mahanap. Mas piniling mamalagi sa lansangan pero mas lalo lang siyang binahamak yun ang hindi niya na malayan nagliwaliw na pabarkada, hinakalang sa kalsada matatagpuan ng tunay niyang pamilya na pasama't na pasama sa mga kabataang nagdodroga. Pero ang mas masama, pinagpalit niya ang kinabukasan para sa panandalian niyang ligaya. Sa kaligitnaan ng istorya, nakatagpo ng isang puta na inakala niyang kanyang magiging asawa, yakap-yakap ang pangakong kasal at mamumuhay ng masagana pero hindi niya pa rin maiwan ang nakasanayang ugaling tong kalsada kaya ang tanging nauuwi niya ay kawalan lang ng pag-asa. Kaya ang kanyang asawa, nagpabembang sa iba. Ayos lang naman na mawala siya kasi handang-handa ka rin namang ipagpalit siya, makasinghot ka lang ng marijuana. Kaka hit-hit at buga, sumabay na sa tama ng usok, naglaho na lang din siya bigla. Nung hindi na kinakaya ang sakit, balik sa puder ni mama at ni papa. Ultimo sarili mong bisyo sa magulang mo na rin inaasa at nung nahuli ka, bigla-bigla kang nagdadrama. Susubukan ko pong magbago, wag kayong mawalan ng pag-asa. Kaso ang masakit dun pare, hindi na sila naniniwala. Kaya wala kang magawa, kundi salubungin na lang ang hirap. Napilitan kang humasel para kahit papano masabihan kang nagsusumikap. Pero hindi niyan mapagtatakpan yung pagka-loser mo sapagkat napipilitan ka lang magbanat kaya hindi ka rin umaangat. Hanggang sa nag-discovery mo ang battle rap. Nagpakilalang kupal sa marami. Sa pag-aakalang magaling kang magsulat, di ka nagatubili na sumali. Ulol, di ka binansagang ganyan kasi brutal kang umatake. Kaya ka tinatawag na kupal kasi refleksyon yon ng iyong sarili. Kasi kulang ka sa atensyon. Kapos sa validation, sablay na piling ka relasyon ng tanging tama lang sa'yo ay tama ng gamit pang medikasyon. Kasi sino bang matino ang papayag na tawagin kang kupal tangina? Kahit bali-baligtarin yun ay malaking insulto, tanga ka. Ganyang karakter na pili mong ganapan kasi sa tingin mo ay masaya. Ngayon tanungin natin ng magla, gumaganap pa rin ba siya o baka ganap na talaga? Ngayong hinubaran na kita ng maskara, tapos na ang palabas mo dito sa eksena. Para lang sila nanonood ng pelikula, yung angulo maganda pagkaakuha. O baka nagtataka ka, paano ko napagkabit-kabit yung istorya? Tawagin mo akong Madam Charo kasi sumulat sa akin sarili mong kapamilya. Shoutout sa pamangkin ni Aling Sonia. Hindi ko napapangalanan, ikaw na bahala mag-isip kung sino sa kanila. At last, bago ako matapos, doon sa nagsasabi na hindi ako rapper. Una sa lahat, wala akong kailangan patunayan sa'yo, brother. Wala akong kailangan patunayan sa'yo, brother. Hindi naman pala ako rapper eh. Bakit parang gigil na gigil kang hanapan ako ng angle? Kinray, ang nag-iisang non-follower na everyday naka-stalk sa aking My Day. Tangina mo, stalker, insecure motherfucker. Isang message ko sa'yo, galingan mo sa battle natin sa November at pagdasal mo na rin na huwag umiral ng aking kakupalan para hindi ka rin maponger type. Yeah.
Nag-i-English ka pa, di naman bagay sa mukha mo. Panay call out pa yan. Diyan siya nakilala bilang rapper. Kaso di pinapansin, kaya wag na kayo magtaka, ganyan talaga pag attention seeker. Pag attention seeker kasi attention seeker, tangina mo, MC na fake. Total, kinumpara mo sarili mo kay Skasta, bali ikaw si Skastate. Pero alam mo bang, isa kang kakaibang uring nila lang? Kasi mukha mo pala mukhang sa ibang planeta kasi nilang. Kaya yung itsura mo kang pinagalong Serdeo tsaka Badang. At kahit 14 pangalan mo, magmumukha kang walang bilang. Kasi pane-reference ng brutal, pero yung punchline napunta sa kung paano ka tayong talisayin. Banat ang pamputapete, mas malupit pa nga sa'yo bumanat yung manok ko na panderbe. Panderbe. Mga linya mo, di man lang, mga linya, sumasapak at bumabakat. Umaastang muskitir. Kaso wala kang panama ngayon na patapat na kay Deadshot. Guess what? May linya to kay Mr. Yokso na tumatak. Sabi niya, kung ano-ano pinagsasabi mo, para kang burat, sobrang hina mo sa written, yun ang kaya mong isulat. Wow! Pati linya ni Tipsy, walang kawala. Magnanakaw na nga yun, ninanakawan mo pa. Ano yun? Still stolen? Ulul, baka pag ako na bad trip, banyo, bagsakan ko ng golem. Kaya kung aasta ka pang demonyo, kaya kung aasta ka pang demonyo, di na yan uubra par. Kung aasta ka pang demonyo, di na yan uubra par. Kumikite mula lang na mga hari mula langit at lupa. God of War! God of War, kaya mas maiging gigilitan ko tong bading na pagsumubo sagad sa lalamunan. Pakialalayan dahil kukulangin ka pa kapag sa akin nakipagsabayan. Hawak ng palakol sabay uuluan, dalawang paa at kamay puputulan, sabay bungo mo naman namang mimistulang medalya at palatandaan kung paano kita pinugutan. Yeah, mga para sa laban na yun, oh. Judges. Yo, rap pugutan, noramentado. Eman versus 14, magingay pa tayo doon kung nagustuhan nyo yung laban na yun. So yung boto ng Orado, 2-1 para kay 14. Ayun, shoutout sa Kali Artist PH, kay Jonah, salamat sa suporta palagi, sa BBB, kay Elmo, kay Erna, kay Reynalyn, Samin, tsaka kay Ryan James, Thailand. Judges. Nakakawala sa bigay ko yung boto ayun. Ibibase ko muna pero yung round 1 ni Eman, ang ganda nun. Tapos yung kaso nga lang yung round 1 ni Katorse, madaming punchline siguro, punchline yung binilang ko. Sa round 2, dun na bumase sa daming stumble ni Eman. Pero kung siguro nagtuloy-tuloy yun na naibitaw niya ng maayos yun, malamang sa kanya pa mapunta yun. Ang mahaba, halata. Round 3, siguro ganun na lang ang nangyari. Kumbaga, yung spawn forward rin yun, kumbaga, tuloy-tuloy. Sabi natin na medyo walang punch din yun, pero yung round 3 na hindi linis na performance. Kung malinis na performance, malamang kuha niya. Pero ayun nga, binigay ko yung boto kay Katorse. Konting differential. So talaga kung ready si Eman na kabisado niya talaga yung malamang, baka bumalik pa yun. Yeah. Yo, J-Shit, binoto ko si Eman kasi solid talaga round 1, round 2. Round 1 binigay ko kay Eman, round 2 binigay ko kay 14, round 3 nagkatalo. Yun ako kasi, sa flow kasi masyado ni 14. Kumbaga tuloy-tuloy lang siya eh, di masyadong nakita yung punchline.
Pero yung kay Eman, kumbaga nabigyan niya ng malinis eh. Kada bira niya may punchline. Kumbaga dun, ayun yung kinuha kong puntos para makuha yung punto kay Eman sa round 3. Pero tangina, round 1, round 2, sa round 3 lang talaga nagkatalo. Yeah. Yo, Jigon Prese. Eman versus 14. Binoto ko si 14. Bale, basahin natin sa rounds. Ang round 1 ni Eman, medyo okay naman siya. Yung baling round 1 ni 14, medyo points lang din ang lamang. Siguro 9 points saka 8 points. Medyo dikit lang. Yung round 2 naman, binigay ko kay 14 kasi kita naman medyo mahaba rin yung choke niya, may stutter. Then round 3 kay 14 pa rin, kitang-kita naman. All 3 rounds, 14.